Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 15. I'm sorry. I'm so sorry. Kinalikan ko ang likod ng kamay mo. Ilang beses na kitang inilagay sa napakaraming panganib at dahil doon ay pasensya na. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin pero kailangan ko nang umalis. Baka magkita ulit tayo in future and I really don't alam kung ano ang iisipin tungkol doon. Nais kong sabihin sa iyo na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin sa ngayon, at pasensya na dahil sinubukan kitang idamay sa buhay ko for selfish reasons. Kinalikan kita sa noo. Ipinatong ko ang palad ko sa iyong tiyan at hinihiling ang parehong pakiramdam. Naghintay ako ng 1 minuto ngunit walang nangyayari. Masyado yata akong naghahangad ng mga bagay. Mamimiss kita. Paalam, Isabela. Kinalikan ko ulit ikaw sa noo. Pinagmasdan ko ang mukha mo na sinusubukang i-memorize ang lahat. Dahil sa pagpilit, kinalikan ko ang gilid ng labi mo. Ang alaala ay nakatatak na sa aking isipan. Tinatanong ni Isabela ang sinabi ko sa kanya pero hindi pa ako handang magtapat sa kanya. Today everything went well pero paano kung saktan siya ni Bianca o ang baby? Hindi na sana ako nabuhay sa sarili ko na sigurado. Napatingin ako sa kamay kong nakahawak kay Isabela at binitawan yon. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ko noong araw na yon. Hindi iyon mahalaga. Pilit kong sinasabi ng walang pakialam pero curious na nakatingin sa akin si Isabela. Parang nakikita niya ang mga pader na ito at nababasa ang lahat ng nasa isip ko. Nakakapanghinayang yan. Umiwas ako ng tingin at kinuha ang kalahating bote ng tubig ni Isabela at ininom ang iba pa. Nandoon ba si Bianca? Paano niya nalaman ang nangyari? Gusto ko kung paano napapansin ni Isabela ang mga detalye ng napakabilis. Nang banggitin ni Bianca ang insidente sa ospital, si Isabela ay nagkaroon ng parehong nalilitong hitsura. Hindi. Pero si Amelia. Hindi ko alam kung bakit ako naging tanga para ma-realize ng maaga. Nakakadismaya ang sitwasyon ni Amelia. Walang sinasabi si Isabela. Ayos ka lang ba? Tanong ni Isabela at tiningnan ko siya nang nagtataka. Alam kong maaaring magkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Italian at American mafias. Bumuntong hininga ako. Sa sandaling binaril namin ang unang lalaking Italiano ng isang digmaan ay idineklara laban sa amin. Dinala si Bianca at ikinulong sa selda na matagal ko nang hindi ginagamit. Mukha siyang tanga pero loyal siya sa pamilya niya. Sa kasamaang palad, magkakaroon ng digmaan. Pinasadahan ko ng kamay ang buhok ko. Kailangan kong ihanda ang lahat. Hinawakan ni Isabela ang aking kamay sa kanyang maliliit na kamay. Huwag mag-alala, kaya mo ito. Halos mapangiti ako pero may napansin ako sa bulsa ni Isabela. Ano yan sa bulsa mo, Isay? Natitense siya dito. Nakalimutan ko na. Paano ako magiging pabaya? Ungol niya na ikinataranta ko. Nilagay niya ang kamay niya sa bulsa at may inilabas, iyan ba? Ano ba, Isabela? Ako ay sumigaw. Suicidal ba ang babaeng ito? Nakalimutan ko, okay. Ihahagis ko sana sa mga lalaki nang sabihin ko kay Bianca na iihi ako. Ay, Isabela, napansin mo bang maaapektuhan pa rin tayo? Ramdam ko ang pagtaas ng galit sa loob ko. Ibigay mo sa akin, hindi na siya nag-aksaya ng oras at kinuha ko yon. Naka-on pa rin ang kaligtasan.
May iba pa ba sa iyo? Tanong ko sa kanya. Hindi ka maniniwala. Umisi si Isabela at tumawa ako ng ilang segundo. May gusto ka bang gawin ko kapag lumaban ka sa mga Italyano? Magaling ako sa baril, sabi ni Isabela na may pagmamalaki ng ngiti at nakita kong nakatitig ako sa kanya. Pumunta ako sa ref at nagbukas ng isang secret cabinet sa kanilagay ang granada. Ang tanging bagay na gagawin mo ay ang pagiging ligtas sa pamamagitan ng pananatili sa bahay. Unnegotiable yan, sabi ko with finality. Walang ibang maaaring mangyari sa kanya o sa sanggol. Nilagay ko ang braso ko sa tiyan niya kasabay ni Isabela. Nakangiti kami sa isa't isa nang walang salita. Sus, gusto ko siyang halikan. Itulog na kita, sabi ko sa halip. O maaari tayong manood ng pelikula habang nawawala ang adrenaline. Hindi ako nanonood ng sine, sayang lang ang oras pero tumango pa rin ako. Pero kailangan ko munang maligo, amoy ko. Sabi ni Isabela habang nakakadiri ang mukha. Ang cute. Dinala ko siya sa isang bakanteng kwarto at umalis sa kwarto ko para kuhanin siya ng maisusuot. Since buntis siya baka medyo masikip ang t-shirt ko sa kanya kaya hinanap ko ang pinakamalaki na meron ako. Nakahanap ako ng isang hindi ko nasuot sa loob ng maraming taon at ilang shorts ng basketball. Dumiretso ako sa kwartong kinaroroonan niya at may narinig akong umaagos na tubig at kumakanta. Napangiwi ako. Sabihin nating hindi bagay sa kanya ang pagkanta. Bumalik na ako sa kwarto ko at naligo na rin, iniisip ko kung paano hinanda ni Isabela ang sarili niya ngayon. Kinuha niya ang mga baril at kumpiyansa na hinawakan ang mga ito at napakainit niya. Isang magandang buntis na may hawak na baril na may kumpiyansa. Isang malaking pag-on. Inilipat ko ang mga setting sa isang malamig na shower. Nadurog ang puso ko sa pagkamatay ng aking ina at kapatid. Palagi kong gustong magkaroon ng pamilya pero wala akong nakuha. Binigyan ako ni Isabela ng pag-asa at hinding-hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Nangako akong paprotektahan siya sa mafia but look made me realize na ang pagdadala sa kanya ay paprotektahan siya. Ang mga Italian mafia ay hindi nais na maging sanhi ng digmaan sa amin ngunit tila ito ay hindi maiiwasan. Ang digmaan ay maaaring isang kalamidad ngunit sa akin, ito ay maaaring ang susi sa kalayaan. Isang palabas na hinahanap ko. Ang digmaan ay maaaring pag-asa para sa akin na magkaroon ng pamilya kasama si Isabela. Pero kailangan ko munang protektahan siya at ang sanggol. Lumabas ako ng shower at nagsuot ng joggers at isang wife beater sa katumungo para hanapin si Isabela. Akala ko makakagawa ako ng merienda habang nanunood tayo. Ang boses ni Isabela ay nanggaling sa kusina. Nadatnan ko siyang gumagawa ng mga sandwich suot ang mga damit na binigay ko sa kanya. Ang hot niya tingnan. Ginawa mo akong buntis na naglalaro ng basketball. Napansin ko ang bahagyang pamumula at napangiti ako. Isang hot na buntis na naglalaro ng basketball. Pagtatama ko habang naglalakad papunta sa kanya nang walang masira ang anumang eye contact. May isang bagay talaga akong gustong gawin simula nang makita kita ngayong gabi. Naghalikan kami pero simula noon gusto ko nang tapusin, at paulit-ulit, parang may parte sa akin na naon. Ano iyan? Hingal na hingal ang boses niya. Lumapit ako at hinawakan ang labi niya sa labi ko saglit saka tumayo ng tuwid habang nakatingin sa kanya. Iyon. Agad na hinawakan ni Isabela ang leeg ko at itinulak ang ulo ko sa paghalik niya sa akin. Pinipilit kong huwag idiin sa kanya habang hinahalikan ko siya pabalik sa parehong intensidad. Naramdaman kong hinihila ng mga kamay niya ang buhok ko at sinubukan ko ang lahat para hindi siya baligtarin at sirain para sa ibang tao. Naghalikan kami hanggang pareho kaming naubusan ng hininga. Nilagay ko ang noo ko sa noo niya at pilit na hinahabol ang hininga ko sa ginagawa niya. Grabe bang gusto kong makipagtalik sa lalaking engaged? Ako pa rin, ngumiti lang si Isabela. Masama bang kung gusto kong makipagtalik ng husto kapag engaged na ako? Tumingin ako sa kanyang nakakabighaning asul na mga mata habang siya ay mukhang nagulat ngunit sa parehong oras ay napukaw. Kaya natin. Pagsisimula ni Isabela. Ngunit hindi natin gagawin.
Pagtatapos ko at tumango siya sa kaumungol, lumayo ako sa kanya. Kailangan ko ng malamig na inumin. Nakakainis talaga ito. Buntis ako at malibog pero kailangan mong puntahan siya. Nakapout siya habang natatawa ako. Magiging okay ka. Pang-aasar ko at tumalikod siya para gumawa ng sandwich habang pinagmamasdan siya. Magiging okay din ang lahat. I swear. Saad ko kay Isabela pero wala siyang sinasabi. Isang maliit na tango mula sa kanya ang nagpapangiti sa akin. Nakagawa siya ng halos 10 at tumingin ako sa kanya. May hinihintay ba tayo? Nakangiti siyang tumango na mukhang naguguluhan ako. Hindi niya sinabi sa akin. Sino? Ang anak natin. Umupo ako sa kama at iniisip ang 6 na buwang pagkakakilala ko kay Gabriel. Narinig ko lang ang tungkol sa Mondragon Company ngunit hindi kailanman interesado sa mga may-ari nito. Sino ang nakakaalam na ang aking ex-cheating sa akin ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin? Pumunta ako sa club na iyon at naglasing pagkatapos ay nagpasya akong makipagbalikan sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa iba ng gusto niya, my virginity. I guess ginamit ko rin si Gabriel sa isang paraan. Iniisip ko ang nangyari ilang oras na ang nakalipas. Ang mga baril, granada at dugo ay talagang nagbigay sa akin ng liwanag kung ano ang tunay na buhay ni Gabriel. Dapat akong matakot. Dapat tumakas ako sa kanya. Pero gusto kong gawin ito para sa kanya. Para sa baby ko. Naiisip ko ang lahat ng pagtatalo namin ni Gabriel at ngumiti. Palagi kaming nagkakabalikan. Alam kong gustong protektahan ni Gabriel ang sanggol at talagang pinahahalagahan ko iyon. Pero in a way gusto kong tulungan siyang protektahan kaming tatlo. Mababaliw na ba ako? Ang paggugol ng oras kay Gabriel ay nagising sa hindi ko alam na mga emosyon mula sa akin. Gusto kong tumabi sa kanya. Gusto kong hawakan ang baril na iyon sa kanya at barilin ang kalaban. Okay, madrama ako kaya dapat itigil ko na. Yung halik ba ang nagpapaisip sa akin? Dahil ba gusto ko pa? Kahit desperado. Si Gabriel ay isang malamig at malungkot na tao. Huwag mong kalimutan ang part na engaged na siya. Paalala ng utak ko. Ano ang gagawin ko para ipakita kay Bianca na magiging akin ang America Mafia Lord? I mean yun talaga ang gusto ko and I'm just possessive that way. Pero paano kung hindi siya naging akin? Paano kung pagdating ng panahon ay wala na ang nararamdaman ko sa kanya? Paano kung gusto niya lang ako para sa baby? Handa siyang humanap ng ibang magpapanggap na asawa niya sa loob ng 1 taon kaya bakit ako nakakasigurado na gusto niya ako para sa akin? Naririnig ko ang mga gears sa loob ng magandang ulong iyon. Narinig ko ang isang boses na nagmumula sa pinto. Hindi ko isinara ang pinto dahil mainit ito at hindi ko binubuksan ang bintana sa gabi. May oras na ako na manatili sa labas, ang lamig at inatake ng asma noong bata pa ako. Anong ibig mong sabihin? Tulog ako hanggang ngayon. Ipinakita ko sa kanya ang aking pinakamagandang mukha na inaantok. At inilibot niya ang kanyang mga mata. Tumalikod ka sa kama. Tingnan mo ang kama mo. Sabi niya habang nakaturo sa kama. At naririnig ko ang pag-ungol at pagbuntong hininga mo. Lumapit siya sa bed. Anong wala? Sabi niya sa nag-aalalang boses. Sinasabi ko sa kanya na wala lang pero hindi siya kumikibo. Hindi naman ako ganito. Ibig kong sabihin, hindi ako kailanman nag-iisip. Gumagawa lang ako ng mga bagay-bagay at pagsisihan ko sa huli. Nakagat ko ang labi ko habang hinihintay ang sasabihin niya pero tumawa lang siya. Musika sa aking tainga. Kabaligtaran mo ako alam mo. Plano ko lahat. Nagpaplano pa ako ng mga backup. Napangiti ako doon. Ibig sabihin, responsable ka. A leader. Samantalang ako ay isang irresponsible at walang muwang na babae. Inaasahan kong tatawa si Gabriel pero hindi. Nakatingin lang siya sa akin. Sa tingin ko isa kang malakas, malaya at matalinong babae Isabela Alvarez. May kumpiyansa niyang sabi. Nakatingin lang ako sa kanya nang nagtataka. Hindi niya kailangang magsabi ng magagandang bagay para maging maganda ang pakiramdam ko sa sarili ko.
Hindi lahat ng solong babae ay nagdedesisyon na magpalaki ng mga anak sa kanilang sarili pero ginawa mo. Tinanggap mo ang anak natin. Ipinapakita nito kung gaano ka katatag. Tapos kapag stop, hindi na kaya ng puso ko at nagtatanong ang tingin ni Gabriel. Ayoko nang marinig, sabi ko sabay tingin sa ibaba. Hey, ano ba talagang pinagkakaabalahan mo, Isay? Nandito ako para sa iyo. Ganun din ang sinabi ni Harry pero hindi ako umimik. Siguro kailangan kong magpanggap na siya si Harry at alisin ito sa dibdib ko. Humiga ako at sinenyasan si Gabriel na pumunta sa likod ko at yumakap. Ginagawa ko ito sa lahat ng oras kasama si Harry. Well, hindi masyado ngayon ngunit nakuha mo ang punto. Si Gabriel ay gumagalaw sa likuran ko na nag-iiwan ng ilang espasyo sa pagitan. Napangiti ako dito at ipinikit ko ang mga mata ko. Natatakot ka ba sa akin, Gabriel? Ramdam ko ang titig niya sa akin bago siya lumapit. Napakatigas niya at parang hindi komportable, bumuntong hininga ako. Hindi ko kayang magpanggap na siya si Harry. Ito ang Gabriel Mondragon. Tumingon ako at humarap sa kanya. Gumagalaw siya sa likod at nag-iwan ng ilang espasyo sa pagitan para hindi kami chest to chest. Paumanhin. Sanay na akong magkayakap kay Harry habang sinasabi ko sa kanya ang mga sekreto ko. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel at napagtanto kong mali ang sinabi ko. Para siyang kapatid na alam mo. Wala pa ring sinasabi si Gabriel. Kung magpapaut ka sa buong oras ay mas mabuting bumalik ka sa iyong kama. Sabi ko. Hindi ako nagpaut, kaya mas mabuting sabihin mo na sa akin ang mga sekreto mo. Sabi niya habang iniipit ang ilang buhok sa likod ng tenga ko. Parang hindi niya alam na ginawa niya yon. Sinimulan niyang kuskusin ang maliliit na bilog sa braso ko na natili kaming tahimik at kabisado ko ang mukha niya. May gusto ako, parang gusto talaga ng isang tao. Pagsisimula ko pagkapikit ko, ayokong isipin na ang taong pinagsasabihan ko nito, ay ang kausap ko. Bigla akong na-insecure. Hindi ko alam kung may gusto ba siya sa akin pabalik o iniisip niya man lang ako kahit kaunti. Minsan iniisip ko na matatapos na ang lahat at magiging single mom na ako at wala ng daddy ang anak ko. Ramdam ko ang paghawak ni Gabriel sa lugar na hinihimas niya ako. Sinasaktan mo ako, sabi ko sa masakit na boses at agad naman siyang bumitaw. Walang ibang magpapalaki sa anak natin bukod sa atin. Narinig mo, Isabella? Itigil mo na ang pag-iisip tungkol sa isang stupid boy na dinudurog ang iyong puso. Ang dami niyang kamandag at halos matawa ako dahil sarili niya ang sinasabi niya pero ako ay hindi. May mga taong talagang gusto ka. Hindi sa dapat mong hanapin dahil alam mong hindi ako papayag. Nasa iyo na ang lahat ng hiling ng isang lalaki. At walang lalaki ang dapat magparamdam sa iyo ng insecure. Sabi ni Gabriel habang patuloy na hinihimas ang braso ko. Pero siya yung nagpaparamdam sa akin ng sobrang insecure. Ngayon ay iyong turn. May gusto ka ba? Kinagat ko ang labi ko at muling pumikit. Tumawa lang si Gabriel bago siya sumagot. Oo, siya ang pinakakahanga-hanga, magandang babae na nakilala ko. Ang kaawa-awang puso ko. Pakiramdam ko ay namumuo na ang mga luha ko kaya pilit kong pinipigilang imulat ang aking mga mata. Napakalakas niya, confident at matalino. Ang kanyang mga mata ay kumikinang kapag siya ay nagsasalita tungkol sa isang bagay na gusto niya, at may ganitong apoy kapag siya ay galit na galit. Sa tuwing tinitingnan ko siya, may ganitong skip sa aking puso. Tumawa siya at ngumisi rin ako. Ramdam ko ang mga kamay sa aking baba. Buksan mo ang mata mo, Isay, sabi ni Gabriel sa malambing na boses pero hindi. Makikita niya ang mga luha. Tanong niya ulit sa parehong bagay muli at binuksan ko lamang ang mga ito upang makita si Gabriel na malapit sa akin. Hindi ako nagsisisi na pumunta ako sa club na iyon at makilala siya. Hindi ko pinagsisisihan ang mga plano ko para gawin siyang surrogate at siguradong hindi ko pinagsisisihan na hinalikan ko siya ngayon. Sabi niya dito at biglang dumampi ang labi niya sa labi ko. Tumulo ang mga luha sa mata ko at binigay ko ang sarili ko sa halik. Mabagal ang halik at sobrang intimate. Gustong gusto kita, Isabella Alvarez.
sabi niya at may malaking ngiti sa mukha ko. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.